Kakaiba ang eskribang ito na binasa ngayon o na-mention ngayon sa ating ebanghelyo sa ibang mga eskriba na kumakalaban kay Jesus. Kung ating mapapansin sa mga ebanghelyo, yung mga eskriba, yung mga matatanda ng bayan, yung mga pariseyo, yung mga saduseyo, sila yung mga tao na ayaw kay Jesus. At lahat ng sasabihin ni Jesus ay binabangga nila o di kaya ay tinatangka nilang siluin si Jesus. Kaya nga, minsan mga masasakit na salita ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanila. Pero kakaiba ang eskriba ngayon sa ebanghelyong binasa. Ang partikular na eskribang ito ay nagtanong hindi upang siluin si Jesus, kundi yung kanyang pagtatanong nakita ni Jesus na nanggagaling sa puso at nais niyang maliwanagan. Nais niyang maliwanagan. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus, yung dalawang pinakamahalagang mga batas sa more than 600 plus na mga batas ni Moises, at nag-agree ang eskribang ito, pinuri siya ni Jesus. Pinuri. Bihira nating marinig si Jesus na nagpupuri sa isang eskriba o isang pariseyo o isang saduseyo. Sa araw na ito, sa ebanghelyo ngayon, pinuri ni Jesus ang eskriba. Pero, kapansin-pansin din na bagamat pinuri ni Jesus yung eskriba, dahil tama ang kaniyang pag-agree kay Jesus, ano ang sabi ni Jesus sa katapusan ng ebanghelyo? Sabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Bakit malapit? Hindi sinabi ni Jesus na kabilang ka na sa mga pinaghaharian ng Diyos. O di kaya ay pasok ka na agad sa langit. Bakit hindi niya sinabing ganon? Bakit sabi niya, malapit ka pa lang? Well, walang sinabing ka pa lang. Malapit ka na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Bakit? Although tama yung sagot ng eskriba at tama ang kanyang pagkakaintindi at pag-agree, pero ang pinakamahirap, kailangan pa ring makita sa kanyang gawa kung ano ang kanyang naintindihan. Hindi pa sapat na sabihing alam na niya ang dalawang pinakamahalagang utos. Hindi sapat na sasabihin na memorize niya ang more than 600 na mga utos ni Moises. Kailangan pa ring makita sa kanyang gawa na ang kanyang naiintindihan at naisa sa puso ay ginagawa niya sa kanyang kapwa-tao at sa Diyos. Tayong mga Katoliko ngayon, napakaswerte natin. Wala tayong 600 plus na mga batas na kailangang i-memorize at sundin sa ating pagiging Kristiyano. Dalawa lang po. Dalawa lang ang nais ng Diyos na gawin natin. Mahalin ng Diyos tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili at sa buo nating pagkatao, mahalin ang kapwa-tao tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Yun nga lang, nakikita ba ito sa ating gawa? Papaano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung bihira ka lang magsimba tuwing linggo? Masasabi mo bang mahal mo ang Diyos kung pasulpot-sulpot lang tayo sa linggo o sa mga misa? Masasabi ba nating mahal natin ang Diyos kung sa ating pagsamba sa Kanya nakadepende sa ating mood sa linggo o sa partikular na araw na iyon? Masasabi ba nating mahal natin ang Diyos kung sa pagpunta natin sa ating simbahan, sabit lang ang Diyos dahil nauobliga lang tayo na magsimba? Masasabi ba nating mahal natin ang Diyos kung
sa ating pagsisimba, hindi naman nakikita ang ating pagiging Kristiyano at pagmamahal sa Diyos pagkatapos ng misa. Masasabi ba nating mahal natin ang ating kapwa kung wala tayong pakialam sa mga taong nasa paligid natin? Pwede ba nating sabihin na mahal ko ang aking kapwa kung hanggang ngayon sa punto ng ating buhay, hindi pa rin natin mapansin yung mga tao o wala tayong malasakit sa ating kapwa-tao, lalo na ang ating magulang, ang ating mga kasama sa bahay, ang ating mga kapitbahay? Sasabihin mo bang mahal mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili kung pinipili mo lang ang tinutulungan mo at binibigyan mo ng pansin? Pwede mo bang sabihin sa Diyos na mahal ko ang aking kapwa kung sa bawat tao na ating nakakasalamuha, nandoon ang ating panghuhusga? At hanggang ngayon sa punto ng ating buhay, may galit pa rin nangingibabaw sa ating puso para sa ating kapwa. Yun siguro ang pinakamahalaga para sa atin sa huling araw ng ating banal na 3 araw na Triduo. Oo, sapat na po. Opo, kailangan po na maisip natin, malaman natin kung ano ang utos ng Diyos. Pero hindi natatapos doon sa pagme-memorize lamang sa kanyang mga utos ang ating pagiging Kristiyano. Tulad ng iskriba, sa Ebanghelyong binasa, sasabihin din sa atin ni Jesus, malapit ka na sa kaharian ng Diyos kung makikita sa ating gawa ang mga bagay na ating naririnig, natututunan, at naisa sa puso sa loob ng banal na misa.